Marco, kailangan mo munang ipapalit ang pera mo. Ho? Ipapalit? Sa Argentina, hindi pwede ang Italian lira. Kailangan ipapalit mo muna sa peso para may panggastos ka. Ganun pala. Ikaw na, Marco. Binilang mo na ba yan? Opo. 50 lire at 15 soldi po. Marami ka palang pera dyan. Pamasahe pa uwi. O, wag mong iwala yan. Opo. 21 lire at 10 soldi. Pareho lang tayo. Walang masyadong pera. Ako, 18 lire at 7 soldi lang. Pasensya ka na. Okay. Wow! Tignan mo, Amedyo! Dito si Mama! Dito nakatira si Mama! Mama, nandito. Nandito ako! Sige, aalis na po ako. Salamat sa pag-alaga niyo sa akin. Marco, pag nakita mo ang mama mo, sulatan mo kami kaagad. Ayan ang address namin. Huwag mong kalimutan. Susulat po ako. Maraming salamat sa inyo. Hihintayin namin na magandang balita, Marco. Paalam po. Paalam. Bye, Nino. Michael! Wow! Nino! Nasabi mo ang pangalan ko! Michael! Almeria! Nino! Sige, Marco. Puntahan mo na kaagad ang mama mo. Opo! Sige! Sige, paalam na! Mag-ingat ka. Mag-ingat ka, Marco! Paalam! Tumabi ka! Mag-ingat ka, Marco! Opo! Uncle, saan po ba ang Los Altos Avenue? Los Altes? Marunong ka bang bumasa? Oh? Opo! Mas madali kung ganon. Lumiko ka sa kantong yun at dumiretso ka lang. Makikita mo ang street sign sa kanto. Sa tingin ko, pang-6 o 7 ang Los Altes Avenue. Pang-6 o 7. Salamat, Uncle! Ayos! You're welcome! Italianong bata! Pare-pareho ang itsura ng building dito. Calle Los Artes. Los Artes. Los Altes! Amedyo, nandito na tayo sa Los Altes Avenue. Nandito na tayo sa Los Altes Avenue. Oh? Si Mama. Mama! Mama! Pasensya na po. Akala ko... Nagkamali ako! Sa susunod na lang, wala akong pambayad. $125, $127, $129, $170. Malapit na. $172, $174. Ayan ang bahay ni Uncle Mileli. Huh? Excuse me po. Nandito ba si Uncle Mileli? Ako si Marco, anak ni Pietro Rossi. Anong may paglilingkod ko? Auntie, nandito bang mama ko?
Si Ana Rosie ba'y nakatira dito? Ana? Opo. Nandito ba si Uncle Mileli? Auntie, bahay ba ito ni Mr. Francisco Mileli? Nasa maling lugar po ba ako? Pero ang nakasulat sa labas ay 175 ito. Number 175 nga ito. Pero ito ang bahay namin. Ha? Nung isang buwan pa umalis si Mr. Francisco Mileli dito. Lumipat? Saan po? Ewan ko. Maraming tao nga naghahanap sa kanya dito. Kaya mukhang tinakbuhan sila ni Mileli. Gusto ko ring malaman kung nasaan siya. Ano bata, may tanong ka pa? Ha? Oy bata, anong nangyari sa'yo? Ano ba ang problema? Ano ba ang kailangan mo kay Mr. Mileli? Paano? Paano na ngayon? Mama? Nasaan ka na ba, Mama? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko ngayon? Mama? Teka lang muna, bata. Ang mama mo ba ay naloko rin ni Mr. Mileli? Saan? Saan po lumipat si Uncle Mileli? Sinabi ko na sa'yo. Hindi ko alam kung saan siya lumipat. Mahihirapan ka nang hanapin si Mileli dahil para siyang magnanakaw na umalis sa kalagitnaan ng gabi. Sabi niya maulad siya sa Argentina. Naniwala si Papa sa kanya at maraming tao. Sabi ni Papa kapag nahanap ko si Uncle ay mahanap ko ang mama ko. Kung saan ang mama mo? Hinahanap mo ba ang mama mo dito? Opo, si Ana Rosie. Nagpunta siya dito mula Italia. Address lang ni Uncle Mileli ang meron ako. Sa sulat, ang sabi ni Mama ay nagkasakit daw siya. Eh, ikaw naman. Saan ka nakatira ngayon? Saan ang bahay mo? Nanggaling ako sa barko mula Genoa. Mag-isa ako. Galing sa Italia? At mag-isa ka lang dito? Opo. Akala ko pagdating ko dito ay makikita ko ng aking mama. Kaya kahit na anong mangyari, dapat talaga makita ko si Uncle Mileli. Ganun pala. Ang akala ko, isa ka sa mga naniningil kay Mr. Mileli. Ha? Pagkalipat ko dito, ang daming taong naghahanap kay Mr. Mileli para singilin siya. Talagang sagabal sila sa negosyo ko. Pero parang hindi naman siya talagang masamang tao. Dahil ang negosyo niya'y nalugit, nagkautang-utang siya. May nakakita raw sa kanya sa Bahia Blanca. Saan ba yun? Bahia Blanca ano? Doon yun sa Timog, isang mahirap na syudad. Paano ako magpupunta doon? Doon sa Bahia Blanca? Teka muna, hindi naman tayo sigurado na nandun nga si Mr. Mileli. Mahirap maghanap ng trabaho ang isang babae sa isang mahirap na syudad tulad ng Bahia Blanca. Ang sabi mo, ang mama mo ay nagtrabaho rito dati, hindi ba? Opo. Alam mo ba kung saan? Kung nagtrabaho siya dati dito, baka naman may mga kaibigan siya dito, tama? Halimbawa, mga malalapit na kaibigan o mga may-ari ng tindahan na kakilala siya. May sinabi ba ang mama mo sa'yo? Auntie, malapit ba ang lugar na ito? Number 35, Valiente Street, Mr. Cristobal Rojas. Ayan, may pwede ka ng pagtanungan tungkol sa mama mo. Pero, ang mama ko ay nagbitiw na sa trabaho niya doon. Kahit na nagbitiw na siya, baka nag-iwan ng mama mo ng panibago niyang address sa dati niyang amo. Huwag ka nang mag-alala. May panibago ka ng pag-asa. Doon ang Valiente Street. Kumanan ka sa unang kanto, tapos kumaliwa ka. Hindi yun malayo. Ah, ang tapang mo. Mag-isa ka lang ba talagang bumiyahe mula sa Italia? Opo, salamat po, Auntie. Sana makita mo agad ang mama mo. Ipagdarasal ko sa Diyos ang tagumpay ng iyong paghahanap. Salamat po sa inyong panalangin. Tama, ang bata ay hindi dapat sumuko. Oh.
Amedyo, may makukuha tayong impormasyon dun sa pupuntahan natin. Malapit na. Umaasa ako dito. Halika na! Amedyo, ito na yung address. Tao po! Tao po! Paumanhin, ito ba ang bahay ni Mr. Crisbal Rojas? May tao ba dito? Amigo! Sino ka? Gusto kong makausap si Mr. Rojas. Si Mr. Rojas ay wala dito ngayon. Wala. Kailan siya uuwi? Baka sa susunod na buwan pa. Nagbakasyon ng buong pamilya nila sa kanilang farm. Isang buwan? Hindi pwedeng maghintay. Anong sadya mo? Hinahanap ko ang mama ko. Ang pangalan niya ay Ana Rosie. Nagtrabaho siya dito dati. Kilala mo ba si Ana Rosie? Mama mo? Pasensya na. Caretaker lang ako ng bahay nila. Hindi ko kilala si Ana Rosie. Si Francisco Meleli ay hindi mo rin alam kung nasan siya. Mama! Ay! Bata! Ano nangyayari sa'yo? Bata! Ayos ka lang ba? Ha? Saan ito? Bakit ako nandito? Wala nang pag-asa. Hindi ko na malalaman kung nasan si Mama. Gising ka na! Lola! Gising na ang bata! Ayan, huwag ka na mag-alala. Sobrang natakot ako sa nangyari sa'yo kanina. Napatakbo ako sa katapat na bahay at sabi ni Lola kilala daw niya ang mama mong si Ana Rosie. Oh, Lola, kilala mo si Ana? Ha? Si Ana Rosie ba? Oo, kilala ko siya. Mabait siyang tao. talaga po? Ang batang to ay anak ni Ana Rosie. Hindi ko pa siya tinatanong sa detalye pero hinahanap niya si Ana. Tama ka dyan. Ang kalusugan ay mahalagang bagay. Excuse me po, may alam po ba kayo sa mama kong si Ana Rosie? Oo, sabi niya may mga anak siya sa Italia. Ang isa ay si Tonyo. At Mar ba yung isa? Marco po, Lola! Tama ka. Marco nga ang pangalan ng isa. Sa tingin ko ay kaedad mo lang si Marco Rossi. Ako po mismo si Marco! Ako si Marco! Nagdesisyon ng mama mong umalis dito dahil lilipat siya sa isang mas magandang trabaho. Ha? Tama. Pagkaalis niya, wala nang gustong mag-alaga sa isang matandang tulad ko. Sinabi ni Ana, malayong lugar ang pupuntahan niyang trabaho. At naiyak siya para sa akin. Talagang mabait siyang tao. Lola, saan siya nagpunta? Hindi ko alam. Baka sa Bahia Blanca. Si Mama ba'y kasama ni Uncle Meleli? Bago dumating dito si Ana,
namamalasakit sa isang matandang tulad ko. Wala ni isa. Wala silang pake. Wala silang pake dahil puro problema lang ang dinadala ko sa kanila. Mahirap lang kasi ako. Si Mama, si Ana Rosie, malusog ba siya? Oo, mabait siyang tao. Saan ba nanggaling ang batang ito? Mariko, may itatanong ka pa ba? Ha? Lola, salamat po. Ate, paano ba ako pupunta sa Bahia Blanca? Hindi ko kabisado ang bagay na yon. Pero kadarating mo lang mula sa Italia, tama? Kanina. Dapat kumain ka muna ng almusal. Teka lang, ihahatid ko lang si Lola at bibigyan kita ng pagkain. Wag na po. Ayos lang yon. Halika na, Lola. Bahia Blanca? Kung si Mama ay talagang sa Bahia Blanca nagpunta, maliit na syudad lang daw yon. Madali ko makikita si Mama. Pupunta tayo doon na medyo. Makikita na natin si Mama. Si Mama, dito dati nagtrabaho. Maghahanda ako ng inihaw na karne. Dito sa Argentina, marami kaming karne. Libo-libong bakang kinakatay araw-araw. Ang karamihan ay pinapadala sa ibang bansa. Kumain ka lang kahit gaano kadami ang gusto mo. Marco, nagdesisyon ka magpunta sa Bahia Blanca? Opo. Wala ako masyadong alam tungkol doon, pero malamig sa katimugan. Basta mahanap ko lang ang mama ko, baliwala kahit malamig ang panahon. Sumakay ka ng barko. Mahirap bang bumiyahe? Naging maswerte ko. Mapayapa ang biyahe hanggang Rio. Pagkatapos ay nakaranas ako ng malakas na bagyo sa dagat. Ha? Bagyo? Ang pangarap ko, magpunta sa Italia. Ate, makikita mo doon ang asul na Mediterranean Sea. Ha? Kulay asul? Opo, sobrang ganda. Pwede ka mag-swimming doon. Pwede pala. Dito kasi ang dagat namin ay palaging maputik. Salamat, busog na ako. Ikamusta mo na lang ako sa mama mo. Maraming salamat po, ate. Uy, cute na unggoy. Palakasin mo ang loob ng iyong little master palagi. Sige, mag-iingat ka. Paalam! Manong, saan po ang sasakyan ng tren papuntang Bahia Blanca? Doon, banda. Salamat po. Dapat bilisan mong pumunta doon. Kapag hindi ka nakasakay ngayon, ako 3 araw pa susunod na tren. Ano? Kuya, ticket para sa Bahia Blanca. Oo. ₱20, bata. Opo. Anong problema? Hinihintay ka ng tren. Kailangan sumakay ka na ngayon na. Nawawala lahat ng pera ko. Nawawala. Ano pa naman? Nang abala ka pa. Nilagay ko ang pera ko dito. Pasensya ka na. Ninakaw ang pera ko nung mama.
Tumingin ka! Delikado yan! Pakiusap! Sasakay ako ng tren! Hindi mo pwede gawin yun! Nako! Huwag bata! Baka masaktan ka! Hindi mo pwedeng gawin yun. Sinabi ng delikado. Nasaktan ka ba? Dahil wala siyang pambayad ng train ticket, si Marco ay hindi nakasakay ng train. Para mahanap ang kanyang mama, nagpunta si Marco sa Immigration Bureau para humingi ng tulong doon. Sinabi sa kanya ng immigration officer na may babaeng nagngangalang Ana ang dinala sa isang charity hospital. Nagbakasakali si Marco at tiningnan kung ang sinasabing Ana ay ang mama niya. Kabadong-kabado si Marco na baka ang mama na nga niya ang nasa ospital. Abangan ang susunod na episode. Isa pang mama!